Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Opinion Mo TV. So meron itong pamagat na hala, Inday Sara, inatake. Sinugod na, grabe, magugulat kayo sa mga nangyayari. Ito pala ang dahilan. So yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction. So again, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, hala, Inday Sara, inatake. Sinugod na, grabe, magugulat kayo sa mga nangyari. Ito pala ang dahilan. So again, Opinion Mo TV, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe. Start. Mo TV. At ngayong araw na ito nga mga idol ay magbibigay. Start zero. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel Opinion Mo TV. At ngayong araw na ito nga mga idol ay magbibigay tayo ng isang reaksyon patungkol nga mga idol sa video ni Pulong Duterte na kung saan nga mga idol ay viral na naman at nasasangkot siya sa gulo na nangyari sa Davao. Mahirap man paniwalaan ito mga idol para sa mga sumusuporta sa lahat ng mga Duterte, kay Sara Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Subalit na actually, pinapaniwalaan naman niya ng mga DDS. It's just, ano lang talaga, ini-spoil nila. Like, okay lang sa kanila. Di ba? Kasi, mantakin mo ba naman, mga konsentidor din kasi itong mga DDS supporter eh. Like, kahit anong gawin ng mga iniidolo nila, wala, ilulusot nila yan as, nadala lang sa init ng ulo, something like that. Diba? So, parang kinukonsente din kasi nila. So, sad. Malinaw nga mga idol na si Pulong Duterte nga ang nasa video at mahirap sabihin nga mga idol na ito ay isang AI. At kung mapatunayan nga mga idol na ang video na ito ay totoo at hindi AI, ay talagang makikita natin na totoo talaga na kinakaramanan na talaga ang pamilyang Duterte. Dahil sino ba mga idol ang nagpapakalat ng mga fake na video na ginagawa nila ng kwento nga mga idol ang ating Pangulo na si PBBM. Malinaw mga idol na ang lahat ng ginagawa. Actually, ang tapang niya sa part na yun, hinidbat niya yung mama. Eh paano, meron siyang bodyguard eh. Police ba naman at saka AFP, di ba? So, malakas ang loob, iba din. Tumatapang kapag ka may bodyguard par. Ewan ko lang kung magagawa niya yung ganyan. Mang-headbutt siya tapos siya lang mag-isa. Ewan ko lang, nagtatanong lang naman. Diba? Gawa nila laban sa ating Pangulo ay bumabalik sa kanilang lahat. Kaya naman masasabi natin nga mga idol na totoo talaga ang karma. Kapag gumawa ka ng hindi maganda sa iyong kapwa, ay babalik din talaga ito sa iyo. So ang nangyari nga mga idol kay Pulong Duterte o kay Paulo Duterte ay sinasabi nila na AI ang video na ating nakita. At sinasabi rin nila nga mga idol na ito. May sinabi bang AI? Well, kung sasabihin nila na AI, wala, patawa talaga sila. Kumparahan na lang. Ikumpara nyo yung video ni Pulong Duterte at yung pinapakalat nyo na pulburon video. Kumparahan, ipagkumpara nyo yun kung sino or alin dun yung AI talaga. Baka mapahiya kayo. Kasi yung sa inyo, literal talaga na AI. Ito ay pinapauntikate na ng kampo ni Pulong Duterte. Samantala nga mga idol, itong ating pinakamamahal na Vice Presidente na si Inday Sara Duterte ay wala nang ibang nakita nga mga idol kundi pamumulitika. Pamumulitika na laging binabato sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Na kahit kitang-kita na nga mga idol ang ebidensya, na kahit kitang-kita na ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte ang nasa video, ay pilit pa rin nila itong itinatanggi at pamumulitika ang laging sinis. Pero hindi nagawang sabihin niya ni VP Sara nung hindi pa sila nagkaroon ng breakup ni PBBM. Never sinabi ni VP Sara sa tatay niya na namumulitika yung tatay niya nung time na sinisiraan ni FBRRD si PBBM. 'Di ba? Nung sinabi ni VP Sara ni FBRRD na meron tayong bangag na presidente. Hindi naman nag-middle si VP Sara doon, hindi niya naman sinabi na namumulitika lang yung tatay ko. Wala naman ganun. Dito mo talaga makikita pa rin na kapag sila yung, papabor sa kanila, wala, ilulusot nila yan as victim sila. Papaniwalain nila yung taong bayan, yung mga DDS supporter na biktima sila. Pero kapag maagrabyado sila, sasabihin lang nila, pamumulitika. Alam niyo yung ganyan. Kapag sila yung bumabanat,
sila yung namumulitika, sasabihin lang nila, needed malaman ng taong bayan yung mga baho nyo. Tapos kapag sila lumalabas yung mga baho nila, biglang ilulusot lang nila sa term na pamumulitika. Nakagawan din nga mga idol ng administrasyong Marcos. Subalit kapag sila nga mga idol ang nagpapakalat ng mga fake video, mga fake news, ay pilit nila itong sinasabi na totoo para lamang tuluyang masira nga mga idol ang imahe ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Subalit bakit kapag sila naman nga mga idol ang mga nasangkot, ay bakit tila ipinipilit nila na hindi totoo ang video? At kahit pa nga ito nga mga idol ay napanood. Wala na, literal na backfire. Sinisiraan nila yung presidente gamit ng isang video. Yung nag-backfire sa kanila na karma, vac talaga no. Nag-backfire sa kanila na karma. Video din, 'di ba? Video ni Pulong na nagwawas, naghahasik ng katapangan ng lagim. Od na ni Vice Presidente na si Sara Duterte ay tila ito ay patay malisya at pilit nga mga idol na sinasabi na pamumulitika lamang di umano ang ginagawa ng administrasyong Marcos at pinipilit na sirain ang kanyang pamilya. Clearly, atake lang talaga siya para sa paninira and aside para papagsakit yung kalaban nila sa politika. Parami na para... Ha? Di ba kayo yung nauna? Bakit ba yung sagaan na yan hindi ba yan pamumulitika? Bakit ba yung sa drug test na yan hindi ba yan pamumulitika? Ha? Sabihin yung hindi. Do you think na si PBBM nagpa-drug test? Paniniwalaan nyo ba? Ngayon nagpa-drug test, hindi nyo pinaniwalaan. Ang gusto nyo hair follicle test. Bakit kapag ka nagpa-hair follicle bulal? Bakit kapag ka nagpa-hair follicle test si PBBM, paniniwalaan nyo ba? Diba? Hindi rin naman. Sasabihin nyo, sila kasi yung nasa administrasyon, so baka gawa-gawa lang yung result. Diba? So kayo yung literal na namumulitika. Para lang meron kayong maisubo sa mga supporter nyo na wala, sobrang dali lang din utuin. Diba? Subuan mo lang ng kahit anong informasyon, kahit ano, kakagatin. Diba? Yung sa TRO, fake naman pala. Sobrang saya-saya nila. Ay, nako. Ewan ko talaga kung hindi ko talaga malaman kung bakit ganyan si VP Sara. Like, na lang, kahit maging fair na lang siya. Never na niyang gamitin yung word na pamumulitika kasi silang dalawa naman nagbabatuhan ng mga baho ha. So kung magbabato ka pala ng baho, or kapag binabato ka pala ng baho ng kalaban mo, pamumulitika yun. So it means yung pinagagagawa nyo na binabato nyo rin ng baho yung administrasyon, pamumulitika din yun. So kung parehas naman pala kayong namumulitika, why use namumulitika? Diba? Kung pareha naman kayong nagbabatuhan ng baho. Diba? Ang masaklap nga lang, ewan ko kung may narinig ba kayo sa administrasyon na sinabi mismo na pamumulitika. Diba? But, dapat tanggalin na nila yung word na pamumulitika. Kasi, I think natural lang naman siguro na pinupolitika ka sa politika. Diba? Kung ayaw mong mapolitika, edi wag kang tumakbo sa politika or wag mong pasukin yung politika, pulpolitika. May nga mga idol ang mga tao na unti-unti nang nagigising sa katotohanan. Katotohanan na nagsasabi nga mga idol na ang pamilyang Duterte ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Dahil nga mga idol ito ay palagi na lamang sinisisi ang gobyerno kapag sila ay makikitaan ng hindi. Nako, hindi lang gobyerno. Si PBBM lang talaga. Like, sinisingle out talaga nila si PBBM. Kasi nung time sa ICC, hindi naman nila maano-ano na, yung sa ICC, kasalanan ni Trillanes at PBBM yan. Hindi, bihira mo lang naman marinig yan. Ang always mo na maririnig, kasalanan ni PBBM yan. Kasalanan ni PBBM yan. Kasalanan ni PBBM yan. Sinisingle out nila eh. 'Di ba? Tapos ngayon, nagulat pa sila kung bakit inuna si FPRD na dalhin sa dahig. Diskarte din naman nila yan, naunahin yung pinakahari. 'Di ba? Pinaka-king ng bawat kampo. So, kings out sa kabila, queen na lang yung natira.
nag-aya-aya at walang katapusan nga mga idol na pamumulitika ang palaging sinisigaw ni Inday Sara Duterte. Samantala nga mga idol, itong si Sara Duterte ay nagsalita na mas maganda daw na maagang napanood o nakita ang video na kung saan nga mga idol ay makapagdesisyon daw ang mga tao sa Davao kung sino ba talaga ang ibubuto nila na politiko. Reverse psychology. Well, kung iboboto pa rin ng mga Davaoenos yang si Paulo Duterte, bahala sila sa buhay nila. Patunay lang yan na mas pinili nila yung pagiging diehard over sa busilak na puso ng isang politiko. Tsaka wag niyong sasabihin na kinakalkal yung mga baho ninyo para gamitin laban sa inyo. Kasi the first place, kasalanan nyo yan kasi gumagawa kayo ng mga issues. Diba? Kung kinontrol nyo lang sana yung mga sarili nyo, wala sanang ganyan. Parang road rage lang din yan eh. Diba? Tapos parang magugulat ka na, uy, ba't lumabas yung video ko? Ay, nasa sa inyo na lang yan. Reverse psychology agad. Maganda nang lumabas siya ngayon para nakakamag-desisyon na ang mga butante, sino ba talaga ang pinili na kanya. At Maganda dahil nga na. mga idol sa mga nangyari sa Davao na kung saan nga mga idol ay may nasangkot ng mga pulis na nagsisilbing mga bodyguard ni Pulong Duterte, ay ayun at nadamay pa nga mga idol at naalisan ng trabaho na kung saan nga mga idol ay sinibak sa pwesto. At ayun nga mga idol sa Ayun. kapastaasan ng Nice. Sinibak sa pwesto yung mga pulis. Sasabihin naman ng mga DDS, kawawa namang pulis, sinibak. Gaganyanin. Eh kung hindi dahil sa mga pulis na yan, hindi naman ganyan siguro katapang si Paulo. Or ewan ko men. Kung kayo ba men, sa time na kayo yung ginagano ni Paulo Duterte, kayo yung hinidbat-hidbat, ano ba yung gagawin nyo? Manlalaban ba kayo kung merong 4 na bodyguards? Di ba? Siguro kung manlalaban ka, grabe ang lakas mo. Pero kung hindi, di ba kawawa ka? Pero what if tanggalin natin yung 4 na bodyguards na yun? Do you think magpapaapi ka dun? Di ba? Especially magkasinglaki lang kayo. Hahayaan mo siya na hihidbat-hidbatin ka. Di ba? Mainis ka talaga. Imbis yung mga bodyguard din, imbis awatin nila, di ba? Napagtanto nila, uy, kung makakasira sa imahe mo yan, hindi din inawat. Tapos ang nakakalungkot pa, pulis. Di ba ang pulis, sila dapat yung nagsiserve ng peace or whatsoever. Di ba? Sila dapat yung nag-neutralize ng mga gulo. Pero yung mga ganyang sitwasyon, pinapabayaan lang. Hahay. kapulisan, nararapat lamang nga mga idol na sibakin sa pwesto ang mga nasasangkot sa mga ganitong klaseng pangyayari. Tama po kayo, no? Meron po kaming nakita sa video na Aray. 2 pulis at 2 armed forces. Dun sa 2 pulis, they are not authorized. They're moonlighting. Sinurrender po nila yung firearms sila kasi pati ID sila, but they went on a wall. Sabi ko nga, maliban kayo sa mga madi-discharge po yung 2 pulis namin for moonlighting, kasama po yung commanders sila for allowing them for not accounting. Hindi po mangyayari moonlighting kung hindi po dadayain ang report nila. Once we file dishonesty, that's perpetual disqualification. Ano ba yung moonlighting? Pasensya na kaya wala ko yung alam sa moonlighting eh. Comment nyo lang sa baba, babasahin ko kung ano yung moonlighting. Ginagamit ko kasi yung phone ko eh. From any government post. So ito po yung babala sa mga pulis natin. Make sure to take your job religiously. At dahil nga mga idol sa viral video na ito ay unti-unti nang natatauhan ang sambayan ng Pilipino na kung saan nga mga idol ay napapaisip sila. Ba't dito blinar baka ma-community guidelines tayo nito par? Na ganitong klaseng tao pala ang pamilyang Duterte. Subalit kahit ilang paulit-ulit nating tanungin nga mga idol si Vice Presidente na si Inday Sara Duterte, ay paulit-ulit din nga mga idol ang kanyang sagot na pamumulitika at pag-aatake lamang ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa kanya at sa kanyang pamilya. It's really a political attack. Lahat naman ng atake nila sa amin can be taken care of by lawyers. Yung may PRD sa ICC, mayroong mga abogado doon. Impeachment ko at mga ibang cases ko na iniimbestigahan nila, mayroong mga abogado doon. Yung kay Kong Pulong, dahil it's a complaint, meron din abogado na mag-handle. So, yun. Clearly, atake lang talaga siya para sa paninira. And as I said, Hindi ko narinig ng malinaw, pero correct me if I'm wrong. Tinutumbok ba dito ni BP Sara? Pwede namang idaan sa korte? Something like that? Tama ba? May abogado na kasi. at mga ibang cases ko na iniimbestigahan nila, merong mga abogado doon. Yung kay
Ulit. ng mga idol ang kanyang sagot na pamumulitika at pag-aatake lamang ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa kanya at sa kanyang pamilya. It's really a political attack. Lahat naman ng atake nila sa amin can be taken care of by lawyers. Yung may PRD sa ICC, mayroong mga abogado doon. Okay. So, lahat daw ng mga atake sa kanila can be taken off by lawyers. Okay. So, kaya pala, yung atake nyo sa Polvoron video, pinapadaan nyo sa attorney nyo na si Harry Roque. Ganun ba yun? Inis lang kayo kasi mas grabe yung balik sa inyo Diba? Gusto nyo ng ganyan Diba? Labasan ng baho sa social media. Labasan ng baho sa ipakita sa taong bayan. Kayo yung nanguna dyan Pinabayaan lang naman kayo ni PBBM dati, kaya nga tinawag nyo siya na weak leader kasi hindi marunong pumalag. Diba? Tapos kapag ngayon pumalag, malay natin kung si BBM, daming bino na, malay natin kung si BBM yung may kagagawa nun. Paano kung yung mga strategist niya? Paano kung mga friends niya lang? Diba? Hindi talaga si PBBM yung nagpakalat yan or whatsoever. Tsaka yung pambubugbog ni Pulong, diba? Hindi kasalanan ni PBBM yun. Tsaka hindi si PBBM yung naglabas nun. Yung victim mismo yung naglabas dun. So, paano mo nasasabi na paninira pa rin sa inyo yun? Unlike sa inyo, yung Polvoron video talaga, kay Roque talaga mismo nang galing. Nanak ng toko. Atake lang talaga siya para sa paninira. Sara talaga. Yung malaban nila sa politika. Bakit papabagsakin ng kalaban sa politika? Hindi naman politiko si FPRRD. Magaling din. Still, if we look at the bright side of things, buti na yung lumabas siya ngayon para yung mga tao informed decision yung pagpili nila ng kanila. At ayon pa Bright side of things? Mabuti na lang daw na lumabas na ngayon yung video. Paano naging mabuti na lang nagalit nga kayo, di ba? Sabi nyo nga, di ba, pinupolitika kayo. So, paano naging mabuti yun? Tsaka yung pinagagagawa dun sa video yun, hindi yun mabuti. Di ba? Okay sana kung yung lumabas na video, like for example, napagbintangan si Pulong Duterte na, kunyari, hindi niya naman talaga hinidbat yung lalaki. Di ba? Kunyari, hindi hinidbat ni Pulong yung lalaki. Tapos yung kumalat na istorya, hinidbat ni Pulong. Tapos ngayon, lumabas yung video. Tapos hindi hinidbat dun sa video. Yun yung sabihin nyo na mabuti na lang lumabas yung video na yun para malaman ng taong bayan. Anong pinagsasabi nito par? Na mabuti na lang lumabas yung video. Tapos nung paglabas ng video, hinidbat. Saan yung mabuti dun? Grabe. Shock ako dun Iba din talaga mag-isip ng BP natin. Mga idol kay Inday Sara Duterte ay kung mayroon siyang mensahe o sasabihin sa ating Pangulo na kay Bongbong Marcos ay ito ang kanyang masasabi. Mas maganda ang gobyernong pamamalakad noon ng kanyang ama na si Digong kaysa sa gobyerno ngayon. Meron akong gustong sabihin sa administrasyon ay hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaulanan ng ating bayan. Hindi nila mababawi yun. Actually, meron naman. I think hindi nyo lang talaga pinapanood or pinapakinggan yung mga magandang nagawa ng admin. Selective lang kayo yung sa inyo lang, issue. Tapos, yung mga issue pa na binabato nyo is more on intriga lang. Attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan, at lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao. Bakit nawala ba yung gutom at kahirapan nung time ni FPRRD? Na-atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita. Until now nga, nagpapatakbo pa nga kayo ng mga mga politiko na na ang mga plataforma is maibsan ang gutom ng mga kababayan, maiahon sa hirap.
Si Willie, ganun yung plataforma niya. Si Robin Padilla, yun din yung plataforma niya. Yung may pagkain sa hapag. Di ba? 3 years na din si Robin. Bakit may nakalutas ba sa inyo? Natural lang naman na may mahirap talaga kasi hindi naman pantay-pantay tayo dito sa Pilipinas. As if naman na wala nang mahirap nung time ni FPRD. Search natin yan ng mamaya. mga tao ay development projects at si kapayapaan ng kapalaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin mabango ang administrasyon. At hindi pa rin Paano hindi babango yung administrasyon? Sirang-sira na nga kayo, di ba? Kung hindi pa nahuli si FPRD ng ICC dun sa dahig, si BP Sara yung pinupulutan ngayon yung sa ICC niya, kasi, yung sa impeachment niya, kasi hindi niya may paliwanag. Di ba? Ay, kita nako. yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at nakikita ng tao tayo. Medyo iba kasi Hindi daw nararamdaman ng taong bayan yung bagong Pilipinas. So talaga ba? Kayo ba, men? Hindi nyo ba naramdaman yung bagong Pilipinas? Well, may t-shirt tayo dyan sa baba. Kita nyo yung, i-click nyo yung description box below. May mga products tayo dyan. May mga bagong Pilipinas jacket dyan, t-shirts. Yan, bilhin nyo kung gusto nyong bumili, kung may pera lang naman kayo. Suotin nyo yan sa labas para malaman din ng mga TDS na to na bagong Pilipinas exist. Yeah, kasi puro bring him home yung mga damit na nagkalat sa labas eh. May commission tayo dyan. yung situation noong 2016 at iba yung sitwasyon ngayon. Mas matindi yung laban ngayon. Kasi mas demonyo yung administration ngayon as compared to sa administration. Okay, mas demonyo daw yung administration ngayon kaysa sa noon. So kayo na lang bahalang humusga par. Sino nga ba yung demonyo? Bakit may patayan ba ngayon? May extrajudicial killings pa dito sa time ni PBBM. Grabe. Makaano naman kayo na demonyo? So sino nga ba talaga yung demonyo? Yung demonyo na may siya, yung pinagagawa ni PBBM, or yung demonyo na yung pinagagawa ni FPRD na itumba nyo lahat ng makita nyo para wala na akong problema. Hindi nyo nga binibigyan ng due process eh. Buti pa si Lord. Kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, kung hihingi ka ng patawad sa Kanya, patatawarin ka. Kayo, wala nang extra, wala nang due process. Tsugi agad eh, may bayad eh. Sa inyong mga narinig mga idol ay tila babaliktad ang sinasabi ni Vice Presidente na si Inday Sara Duterte at ang lahat ng mga sinabi niya ay patungkol sa kanyang pamilya. Sino ba mga idol ang magaling manira? Di ba ang pamilya niya at lalo tigit siya mismo ang naninira? Sino ba ang ayaw ng progreso? Di ba? Ginagawa lahat ng ating Pangulo na mapamura ang bigas, mapamura ang mga bilihin, mapaganda ang ating bansa. Subalit ano ang ginagawa niya? Kinukontra niya ang lahat ng ito. Tapos sasabihin niya na hindi maganda ang pamamalakad ng gobyerno. Samantalang ayaw niya nga mga idol ang ginagawa ng ating gobyerno na Hindi. I think hindi maganda yung pamamalakad ng gobyerno. Hindi lang talaga nila gusto na may ibang humawak sa gobyerno. Gusto nila sila eh. Gahaman yarn. At mapamura ang bilihin. Kaya naman tayong taong bayan nga mga idol, tayong sambayan ng Pilipino ang magdedesisyon kung sino ba talaga ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansang Pilipinas. Lalo tigit nga mga idol, itong si Sara Duterte ay may balak na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 eleksyon. At ngayon nga, wag naman sana. Nalalapit na ang eleksyon sa mga senador. Nasa inyong mga kamay mga idol ang kapalaran ng ating bansang Pilipinas. Kung ibubuto ninyo mga idol ang PDP laban, ay mas lalong mapalapit tayo sa bansang China at maaaring tayo ay kanilang muling makontrol. Subalit lahat tayo mga idol ay may karapatang bumoto, kaya't nasa inyo pa rin nga mga idol nakasalalay ang kapalaran ng ating bansang Pilipinas. Kaya naman maging matalino sa pagboto. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa mga sinabi ni Inday Sara? Ay naku, ewan ko ba kay Vice President natin. So again, hanggang dito na lang muna mga kanayos. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Opinion Mo TV, original video link in the description box below. Panoorin. Pasensya na talaga kayo sa pronunciation natin para kasi wala talaga. Para tayong Bisaya nga ni, no? So,
Ayun lang naman, i-subscribe nyo rin Opinion Mo TV, original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun par, grabe, ako yung kinikilabutan sa pinagsasabi ni BP Sara. Pero, ewan ko, nakakakilabot talaga yung pinagsasabi ni BP Sara, kasi parang niloloko niya lang yung sarili niya eh. Like parang gawain naman nila, pero pinapahid nila sa iba. Diba? Like, lantaran naman yan. Sinasabi nila na demonyo yung admin. Sige, sabihin na natin, for the sake of argument, demonyo yung administrasyon ngayon. Pero mas demonyo sila. Diba? Mas demonyo na sila. Diba? Kasi sa kanila, grabe yung tsugian. Diba? Tapos yun nga, yung pamumulitika, paninira. Grabe. Ewan ko kung nagbubulag-bulagan lang ba sila. Pero wag kami, yung mga DDS, kumbinsido dito. Naniniwala dito. Diba? Nung sinabi ni BP Sara na pamumulitika, maniniwala yung mga DDS dyan. Nung sinabi ni BP Sara na mas demonyo yung administrasyon ngayon, maniniwala yung mga DDS dyan. Pero kung may timbangan lang, titimbangin yung pinagkagagawa ng administrasyon at saka yung administrasyon ng data niya. I think mas pabigat yung sa kanila eh. Diba? Mas lantaran yung pinagkagagawa nila. Actually, inis lang naman. Or sige, patunayan nila BP Sara kung ano nga ba. Diba? Yung malademonyo na pinagkagagawa ng admin. Itinuturing lang naman nila na demonyo yung admin dahil parang feel kasi nila kinakawawa na sila. Diba? Naghahanap sila ng justice system or ng due process, pero dati naman hindi naman nila maibigay-bigay sa mga pobre nating kababayan. Diba? Dati mga user wala nang due process, tsugi. Dito utak kriminal, gusto nila due process. Diba? Tapos may mga natsugi pa yung iba dyan. Diba? May mga mando pa galing mismo sa kanila. Basta kinikilabutan talaga ako nung sinabi ni BP Sara na grabe, mas daw yung admin. Tapos pinupolitika daw sila. Like, nasa politika ka, tapos ayaw mong mapolitika. In short, iyakin ka. Onion skin ka. Diba? Ganyan naman talaga eh. Labasan ng baho, ungkatan ng baho. Kayo nga, hinalungkat nyo nga yung pulburon video na gawa-gawa nyo lang eh. Bakit ano bang narrative ng pulburon video na yon? Diba pamumulitika? Banatan yung administrasyon. Sasabihin nyo, isiniwalat nyo lang ang katotohanan. Bakit yung video ba na yun ni Pulong, hindi ba yun pagsiwalat ng katotohanan? Bakit yung narrative nyo, pamumulitika? Yung issue ng prime water, yung sa mga Villar, may mga kababayan naman talaga tayo na napipirwisyo ng prime water na yan. Pero bakit nag-dive in agad kayo sa pamumulitika? Ay nako, ewan ko talaga, na-stress talaga ako dito kay BP Sara para. Anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo naman sasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Opinion Mo TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.